Sa mga father at magiging father pa lang, Happy Father's Day. Ay, di timang. Tatatlo kaming father dito. Dalawang maging father pa lang. Sana hindi pagkaitan ng panahon. Okay. Para maging sa lahat, ito ay tukuyin ko din yung fathers of faith. Isip ko na ako, tumayo. Naiyak ka rin, Pastor eh. Ha? Naiyak ka rin, Pastor. Oo nga, kasi naalala ko yung brown na aso namin na nawala. Actually, kanina, yung Sunday school, hindi yun ang topic ko. Pero kita ko talaga ang pagpatrabaho ng Panginoon. Kung sa siyang nagbigay ng kung anong topic na tuloy-tuloy hanggang lumabas yung 3 points na kilalanin natin, evaluatein natin yung ating kaligtasan. Ang ganda. Ito, prepare ko din dito. Pinagpanalangin ko sa Panginoon na ito ay message sa atin. Lalo sa mga fathers. 1 John chapter 2 verse 13 says, I write to you fathers. Okay, sulat ko ito sa inyo mga ama, tatay, papa, because you have known Him who is from the beginning. Ang emphasize dito ni Apostle John ay patungkol sa mga spiritual fathers na meron silang unique, kakaibang gawain, role, at responsibility sa patungkol sa pananampalataya. Ibig sabihin, ang ama, kung gusto palabas nito, ang ama ay siya ang may mas higit na pananampalataya sa family, sa pamilya, at sa church. Mahirap sa isang church leader na kagaya ko taking up the role of being a father, spiritual father. Kailangan umasa ako sa pinaka-father natin, Panginoon. Para yung faith ko na yan ay kung maaari maging model na pananampalataya sa inyo. At sa pamilya, dyan din yung tatay. Dapat siya yung may pinaka malaki ang faith, malakas ang pananampalataya. Ewan ko paano i-relate itong mga asawa at believer. So, parang mahirap ito, no? Pero ideally, sa mga pamilya ng Kristiyano, yan ang tatay. Kaya't pagtutan natin ito. Meron tayong 3 characteristics para malaman natin na ikaw ay talagang spiritual na ama. Una dyan, yung maturity. Maturity. Dapat mature ang ama sa church at ama sa pamilya. So, tinutukoy ko na dyan. Pinipinsan ko na ang sarili ko.
at kayo din na naglilid dito, mga mature dito sa church, mga ama, no? Kailangan talagang masasabing mature. Meron tayong ibig sabihin na malalim ang ating pag-unawa sa salita ng Diyos. Huwag nating pabayaan na matuto tayo sa salita ng Diyos. Kung meron man mag-implement sa bahay o sa church, ito ang gagawin natin, ito ang dapat sundin natin. Ayon sa pananampalataya, ay walang ibang pinakamagsasabi diyan, kundi ang Ama. Kaya, mature dapat. Mature na taangan. No? Hanman niya kasapulan nga duduugan. Bakag kamawin. Kung sa physically duduugan, dapat naknakluan ata iti sirig kat isuleta may mga mature. Sabi ni post ni Jay, lakay tiro pa na, ubing tibagina. Kuna na. Ajay. Inya message na Ajay. Timinsahin naket at dati edad na ng ubing-ubing pa eh. So, dapat mo nataalan ta. Di ama isubiyatin isulat ni nakapo. Now, blessed is the family who has a mature father or father of faith in the family. Amen. Ayan. Dahil siya ang tumatayo sa anumang hinaharap nilang hamon sa buhay. Alam niyo ang Ama, maraming para sa akin kung minsan gusto kong magtrabaho yung sa construction. Dumaan din ako sa ganyan na gusto ko sa construction na lang. Bakit? Kasi yung naging mga nadaanan ko na trabaho, hindi masyado sa physical pero matutur yung utak. Minsan hindi ka naintindihan, nandun ka nakaupo ka, tulala ka, nag-iisip ka, kung bata-bata pa yung asawa mo, ang dami niyang interpretation sa iyo. Ba't ka dyan nakaupo? Ba't ka nakaupo lang dyan? Hindi nila alam, hindi nila maintindihan na bilang isang ama, doon sa pag-upo mo, nagplaplano ka, nag-iisip ka, gumagawa ka ng pagkain. Oh, nag-iisip ka lang paano meron ito. Paano magkaroon ito. Ang dami mong iniisip ng mga possibilities. Kaya nakaupo, tulala. At pagdating ng araw pa ng execution, i-execute mo na doon. Kailangan mo na yung support ng mga mag-support sa iyo. Ang pinakaunang magsusupport dyan ay yung pamilya. Pero karamihan na, kung hindi nila maintindihan yung mga ganun, ay nami-misinterpret nila ang ama. Sabi nila, wala kang ginagawa, ito ka lang dyan. Ay ganyan. Kung minsan, kung hindi mo masosolve ng problema bilang ama, ang daming tukso din na pumapasok sa isip. Ako noon, dumaan ako sa sabi, ako na ko kaya kung politician na ko.
Pasok kaya ko sa politics. Doon sa, sa Bella. Sabi ko, wala eh. Bakit pumapasok yung mga ganun sa isip? Kasi doon sa matinding pangangailangan ng pamilya, naghahanap ka ng solusyon. Ang daming offer ang mundo. Anong gusto mo? Pangmadalian? Yung kunti-kunti lang? O gusto mo yung biglaan? Big time? Lahat yan offer. Nandyan na yung magtrabaho ka, nandyan yung magnakaw ka, nandyan yung mang-hold up ka, nandyan yung mangloko ka, nandyan yung magsama ka sa sindikato, mag-racket, anumang klaseng racket. Pumapasok yan. Dala ng mga precious. At pag hindi nahintay, depende sa attitude ng pamilya, pag hindi nahintay, yan, makakarinig ka ng mga comments na negative. Yan. Kaya yung term sa social media, shout out sa mga father na natutulala. You know? Mga palaging natutulala sa kaniisip. Alam niyo, minsan ako nasabi ko, parang buhay parang chess. O, andyan yung problema, mag-isip kang maigi paano mo masolve yung problema na yun. Paano mo mapasok yung king, matanggal yung mga support niya, para makapasok ka, para mangyari yung gusto mo, manalo ka sa laro na yun. Parang ganyan ang buhay, parang laro din ng chess. Ibigay mo yung oras mong mag-isip, at sa oras na kumilos ka na, kailangan andyan na yung resulta. Hindi yung tulad ng sabi na nung isip lalim, tira babaw. Nag-isip ng matagal, pero nung tumirang pala suwaw naman. Kaya may mga pero sa mga mature, hindi ganon. Huh? Yan ang mga pinagdadaanan ng mga parents na lalaki. Nag-iiba yan. Depende sa edad. Pero nung mga kaedad-edad pa na bata-bata, ang daming pangangailangan talaga. Bubuhatin mo. Yan. As father. That is, hindi naman pwedeng magbata-bata ka dyan. Kasi pag bata-bata ka, ikaw pa ang pakainin, ikaw pa ang turuan, ikaw ang alagaan. Wala. Kailangan mature ka. Yan. Yung isa pa dito, yung experience. Yung sinasabi dito, you have known from the beginning. Alam niyo ang ama, spiritual, i-treasure mo yung mga karanasan sa buhay mo. Kaya habang nag-uumpisa ka pa na ama, nag-uumpisa ka na ama, tandaanan mo lahat yung mga nangyayari sa iyo dahil yan ay nagbibigay ng aral na nagiging wisdom yung gagawin mo. Alam mo na, bawat pagkakamali mo, mayroon kang naiisip na solusyon. Bawat pasakit na dumating sa buhay mo, meron kang solusyon. Ganyan yan. Huwag mong kalimutan. Ang mga karanasan ay napakayaman at napaka-epektibong sandata
sa pagpapatuloy sa buhay. Yan. Alam nyo, mga parent na lalaki, tatay. Si tatay dito, maraming pinagdaanan dito. Kaming mga ama, paglabas mo ng bahay, dahil may gagawin kang naisip, nakataya dyan yung buhay. Palaging nakataya. One time, papunta kami ng Banawi, nag-drive ako pababa. Meron sumalubong sa akin na nakamotor. Buti na lang, binusinahan ko dahil malapit na, napunta sa linya ko. Alam niyo, nagulat siya. Parang natauhan. Umanya-kanya yung motor niya tapos umiwas sa akin. Bakit kaya? Ano kayang iniisip nun? Siguro may problema yun. Hindi natin alam. Kita nyo, malay ko kung yun ay sa matinding problema niya dahil mahal niya ang pamilya niya, pati sa pag-drive na wala sa sarili, muntik niyang ikapatay. Pag namatay yun, siguro sabihin ng asawa niya, tanga ka gabi, ang kagabi niya an na. Kawawa pa mo. Pag lalaki ka, sabihin mo na lang, that's life. Nagplano ka, ganawa mo, ganun ang nangyari, naging bobo ka pa. Pero sa mga ganyan, pag nakaabot ka ng edad-edad at naranasan mo yan, alam mo na noon. Siguro yun, sabi niya, naku, kaiisip ko nun, muntik akong bumangga nun sa van na yun. May aral yun. Yung mga ups and downs, failures, mga success, baligi tayo, nagijay mangitan ti adal. Experience nagijay. So nga, maraming mga kung kailan guminhawa na magulang. Alam nyo? Kung kailan sila guminhawa, nung puti-puti na yung buhok. Alam nyo kung bakit? Kasi doon pa lang sila naging wise na. Yung dumiskarte na sila, sure ball. Alam na alam nila kung paano, ano ang gagawin nila. Kaya nga lang, kung kailan sila natuto, sila na lang yung panahon nilang mag-execute. Pero sa pag-execute nila, maabot man nila, hindi na yung kasing buo. Dahil nung kabataan nila, gewang-gewang sila. Hindi sila marunong magplano, puro sa pansarili, puro lang yung present. Yun ang iniisip nila. Hindi sila marunong mag-sacrifice, pasaya-saya na lang, ganon. Minsan sabihin ko din, sayang kung saan ang kabataan ko, alam ko ng mga isip ko ngayon, siguro, yung pera ko noon na maginasto-gasto ko, siguro, pag pinagpuhunan ko, lumaki na siguro yung negosyo ko. Wala na ngayon. Matanda ka na, sapat. Nandyan na yung mga... Pero inihahabol. One time, nasabi ko kay Miss, biyahe kami ng Pangasinan sa Maliko. Napansin ko doon sa restaurant, may gusto-gusto akong sa may Maliko Viewpoint Restaurant. Naumasinso yun.
paradak ko doon, marami kasi kumakain doon. Kita mo yung mga sasakyan na pumarada doon, ang gagan, mga bagong mga van, mga family service yan ha, yung mga magaganda na sasakyan. Lahat na napansin ko doon ay puro puti ang buhok, mga may edad na. Meron akong dinaanan na napansin ko pa dalawa sila, bumilid sila, parang magtanaw siguro, nakita ko din, puti din ang buhok. Kaya sabi ko kay Mrs., tignan mo, kung kailan ka lang medyo guminhawa ang buwan, kung puti-puti na ang buhok mo. Ito namang mga seniors na meron na silang mga naipon at nadiskubre, ang hindi nila alam dahil hindi pa nila na-experience, ay iniisip nilang gusto kong komportable na ako. Kaya sa kanila karamihan, doon na sila magbubong, magpapatayo sila ng magandang bahay, magpatayo ng bibili ng magandang sasakyan. Hindi nila alam na baka hindi sila tatagal ng 5 taon. Yung sasakyan binili, pinagpatayo kung bago-bago, tatagal yan. Makikinabang yung mga sumusunod. Kaya may mga post kayo na sasabi, kung ikaw ay senior, alagaan mo at sustentuhan mo na yung sarili mo. Hindi puro yung mga bigay. Mga ganyan. Pero wala kasi sa isip din. Ang mga senior, walang isip na bukas mamamatay na eh. Ay pag mga edad ka na ng mga 65 pataas, bakit iniisip mo? Basta alam mo lang na matanda na ako, malapit na ako, pero hindi mo iniisip na baka bukas o baka susunod na linggo. Kaya pag kumikilos ka, parang hindi ka pa mamamatay. Kaya kung maaari, parang yung mga meron ka na inipon mo, yung lumalabas, ginagastos mo, tinitignan ka ng mga bata-bata, sabi mo, dami yung pera. Kasi anong ganyan? Naigit sila. Pero, ganyan. So, yan ang pinagdadaanan. Kung kailan lang mag-enjoy ang tatay, kung minsan pagputi na ang buhok. Naintindihan nyo yan? Kaya bless kayo kung habang itim pa yung buhok mo, makapal pa yung buhok mo, kasi kapal ng hindi mo marunong-runong ka pa, ilagay mo sa tama lahat. Makinig ka sa mga nagsasalitang puting buhok para advance yan. Ay, bago ako aabot doon. You are blessed na may mga nagsasabi na ng mga ganito sa inyo. Para meron na kayong hint, meron na kayong keys na ganyan. Para galingan nyo, para hindi pa umabot yung puting buhok, naka-level up na kayo. Kung sana, wala, para akong nabuhay na independent talaga. Mula noon, sari-sarili ko lang. Umalis ako sa magulang ko. Pagka-graduate ko ng high school, wala na. Umalis ako sa kanila, nag-aral ako, sarili ko na lang. Graduate ako, toga ko, punta ako sa harap, ako lang. Walang nanay, walang tatay, malayo sila. Pagbalik ko dito sa Luzon, nag-aral uli ako, may anak na ako. Pag-graduate ko ng teaching, BSN, hindi ko na ako nagmarcha, hindi ko na kinuha, hindi na ako napunta dito. Puro na lang sari-sari, hindi ko na-enjoy din yung mga bata-bata na ikaw ang minamarcha nila. Wala sa akin yun.
Yung mga experience na yan, yun ang nagpamature din sa akin. Kaya mahalaga, lalong-lalo na nung nag-isa ako sa buhay, wala na akong asahan. Kaya natuto ako na naging matapang-tapang na pastor dahil pinaranas ng Diyos sa akin na kahit walang tao at basta meron ako sa iyo, kahit wala kang kilala at nakakakilala sa iyo, basta nandyan ka sa akin, bubuhayin kita. Amen. Yun po ang aral ko sa experience. Yan po yung mga karanasan ko sa buhay na ang verse niya ay memory verse ko nung bata-bata pa ako. Psalms 118:8, Jeremiah 17:7. Blessed is the man that trusts the Lord, and his hope is the Lord. Ano? Yan. At doon sa Jeremiah, hindi ko kailanman i-trust ang tao dahil tao yan. Minsan naranasan ko nang nagtiwala sa tao, na-frustrate lang ako. Opo. At mapaano ka man, mayaman ka man, kahit sa inyo na ang bumipugaw. Hindi kikilalanin ko yung gagawin mo sa Diyos, pero yung ako ay magbabaw sa inyo. Hawakan mong beg. Hindi. Dahil naranasan ko na ang nagbibigay talaga ng ligaya ko sa buhay ay ang Diyos. Amen. That's the Father. O dos. Shout out, mga Father. Anong experience mo? Pag ikwento mo dito, siguro pangiyak-iyak ka. Doon, wala akong naiuwi. Inaway ako ng misis ko. Honest naman talaga akong naghanap eh. Pero wala talaga akong nahanap. Halos gusto ko nang makipagsuntukan, makipagbuksing para may premyo ako. Kahit matanggal yung isang mata ko para may pakain ako. Pero wala talaga. Pag uwi ko, imbis na kape man lang ang ibigay, pinaway ako. May mga ganyan ng experience ng mga magulang na lalaki. Shout out po. Doon sa mga tumaan, bugbog sa away. Yes. Pero tumatayo pa rin na tatay. Times na Yung mga tumanda na nagkaroon na ng sakit dahil sa matagal na stress, nandyan na ang high blood, uric acid, ano yung mga sakit ng matatanda, diabetes. Ha? Ano? gout. Oh, yan uric acid na yan, nagbibigay ng gout. Sakit sa puso. Kasali na sakit sa pusa. Sakit din. Kulang lang sabihin ko, wala kayong pamilya ko, sana mga gandang buhay ko eh. Lahat na lang ng kita ko pumupunta sa'yo eh. Pero hindi pwede, tatay ka eh. And influence. Isa pa yung influence. Bilang isang tatay, ano ang naituturo mo? Ano ang nakukuha ng tatay sa ng mga anak mo? Meron ba? Meron ka bang nai-inject sa kanila? Kaya itong mahirap sa tatay na mabisyo, sa totoo lang, I tell you. Mahirap sa tatay na mabisyo
Dahil malamang yun ang maituturo mo yung mga bisyo. Mahirap ang tatay na hindi marunong dumiskarte sa buhay. Dahil hindi siya kakakikitaan ng kakayahan na lumaban sa hamon ng buhay. Pag ang anak na frustrate, wala siyang maalala, nasabi niya, ba't si tatay ko nagka-problema sila ng ganito noon? Nasurvive naman. Maayos naman. Alam niyo, nasabi ko na yan, yung bunso. Yung bunso ko, hindi naniniwalang nawawalan ako ng pera. Ang tingin niya sa ilong ko pa lang, 1,000 niya. Sa laki ng ilong ko, 1,000. Sa mata ko, 1,000 siya. Si Papa, oo, talaga yan. Sabihin nyo ngayon, walang pera yan. Pero mamaya, pag may kailangan mamaya, meron ng pera yan. Ganun ang tingin niya. Kaya, kung ganun siyang magsalita, ito, sabi ko na lang, alam niyo, gusto ko ang buhay niyo parang buhay ko. Hindi yung umaasa kayo sa profession ninyo, kundi sumasa kayo sa Diyos. Kita niyo yung liwanag ng profession. Right. Pero kita niyo kung anong kinakain ninyo. Yan. Malinis. Maayos kayong kumakain. Maayos kayong lumalaki. Yan. Sa mga ganyan na sa faith mo, yan ang gusto mo pa-influence, binibigyan ka ni God. Pero at times, sa effort mo na yan, pinaggagawa mo na yan, ibigay mo yung blessings mo o asawa, ito yung pera. Di ba may hinihingi yung anak mo, ibigay mo. Binigay ng anak, sinanay ang minahal. Sinanay ang bida. Pag nagkwento, ay si mama ko, sinabi niya, nagbibigay. Pero pag nagsabi si mama kay tatay niya, sabi niya, may problema daw si anak, ganito ng problema. Kunot-nula naman yung tatay. Hindi problema ng nanay yun. Pag nasolve ng tatay, okay, ito yung solusyon yan. Binigay ang saya-saya ng anak. Mahal na mahal niya si nanay. Yung nagkunot-noo niya na nag-isip-isip, wala lang. Tapos pag minsan sabi, buti pa si mama magbibigay-bigay. Ikaw damot-damot mo. Saan naman kumuha pera mo ng nanay mo ng binibigay? Kinuha kay tatay niya, pero hindi nila alam yun. Hindi nila ng tatay yun. Kaya may cases daw, mga istorya. May sumikat na kanta. Sumikat yung kanta na yan. Ngayon kumanta pala na kaya na na-compose yan. Iniwanan siya ng asawa niya at anak niya. Sinasabi ng kanta niya doon na inalagaan kita, pinakain kita, tinamitan kita. Tapos, ngayon, umalis ka na. Sa pagmamahal ko sa iyo, hindi mo binayaran yung sinuklian. Dito ako, naghihintay sa iyo, sabi niya eh. Di ba? Naghihintay ako sa iyo na sana babalik ka. Pero wala, araw-araw palagi na lang na wala ka. Sawi akong naghihintay sa iyo. Kasi umalis sila sa nanay niya. Sama ang nanay. Di yung nakita ko, hindi ko na ano yung version yun kasi nakita ko lang nung kumanta siya. Sabi niya, he lost everything but not his voice. Sabi niya, boses niya lang ang natira. Pero sumikat yung kanta niya na yun. Kasi sabi niya naman doon, sana marinig ito ng anak ko at yung asawa ko. Alam niyo, ganyan talaga. Kaya shout out mga parents, mga tatay. Okay.
Maligo ka ng langis. Magpakalangis ka dyan. Si nanay ang maging mabango dahil siya ang tagabigay eh. Anong kailangan mo? Anong ice cream? Sige, punta tayo ice cream. Punta tayo. Sabi ng tatay, bakit mo ginusto doon? Di ba dapat sa ano lang? Ay, ito na lang. Aawayin ka pa. Sige. Kaya yung anak, mahal na mahal niya si nanay na. Pa-ice cream, pa-meri-merienda, padamit-damit. Pero yung tatay nakakalimutan. Huwag ka nang mag-asawa, bayari. Kakalimutan ka din lang. Mag-isip-isip ka kung gusto mo pang magdasal ng bata. Fermin. Pero kahit pa paano, alam mo, kung ako yung tatay nila, kahit gano'n, ang apayo ko, importante doon ay ipinakita mong mahal mo ang pamilya ko. Amen. Lahat. Kahit mawalan ka, pabayaan mo na, buhay sila. Ayan. Maghingalo ka man, yun ang natapos mo. Meron kang nabil na binahal mo. Ayan. Kaya huwag yung awayin yung namumroblema ng ama. I-appreciate nyo kung umuwi na wala. Ayan. Okay? Suportahan palagi. 5 minutes. Role of the father. Ang role mo ay kahit papaano i-mentor mo pa rin yung anak, no? I-mentor mo yung mga anak mo. Turuan mo sila ng wisdom. Sabihin mo ganito ang diskarte ng buhay based on your experience. I-mentor mo sila. Ituro mo kung paano makaahon, lumaban sa hirap sa buhay. Yan. Ang mentorship, talagang mahalaga yan. Kahit hindi pare-pareho ang example, kahit sablay, basta nangyari sa'yo, na effective sa'yo, parang sablay sa anak mo, ituro mo pa rin. Anong ibig sabihin nun? Sabi nung father ko sa akin, pag inaaway ka ng misis mo, ang gagawin mo, tumahimik ka. Huwag kang sumasagot. Mas maganda, iwanan mo na lang, umalis ka muna. Iwanan mo yung asawa mo. Para maya-maya, pagbalik mo, okay na, naging kalmado na, hindi na mainit yung ulo. Yun ang na-experience niya sa nanay ko. Very effective yun na ginagawa ng tatay. Umalis. Kung anong ginagawa doon, magtrabaho doon sa pagkakitaan niya, ganyan naman ang trabaho ng father ko. Pagbalik niya, hindi naman padala yung father. Tahimik lang, mamaya-maya, okay na, wala nang away. Fulfilled ng father ko. Trinay ko yun. Nung bago-bago kami, talaga siyempre bago-bago kayo. Iniwanan ko din nung nagalit. Iwanan ko Sabi ni tatay ko punta ako doon sa mga kausap kong Krista. Pagbalik ko, mas matindi ang galit. Ba't ka umalis? Problema na kung-usapan. Ba't ka pumunta doon sa mga mas magundo pa sila kaysa ako? Sablay yun Ang gusto niyong bagat ni tatang ko kanya. Sa quality, ugali niya asawa. Pero that is still part of mentorship. Kaysa nandun ka, inaway mo din. Di parang Israel-Iran na.
yung bahay. Yun, so kailangan turuan natin. Kung minsan, doon sa part ng mentorship, lalo pag na-spoil yung anak sa isa, yun ang mahirap. Dahil pag namalo yung tatay, ang lalabas na naman na ito, masungit ang tatay mo. Sige, panakot ka pa ng nanay. Sige, pagganyan ka, ganyan ang tatay mo, sige. Naging multo yung tatay sa loob ng bahay. Panakot ng nanay sa bata. Wala na naman si tatay. Shout out sa mga nanay na baliktad. Sila ang nag-execute ng discipline. Mas maganda yan kasi nagagamot nila eh. Kung ako, maganda yan. Kasi pag si tatay nag-provide, bigay sa nanay, yung nanay magbigay sa anak. Di gusto-gusto ng anak. Pero nababalance. Imbis na may spoil, yung pinapagalitan din ng nanay, ikaw ha, sobra-sobra ka na pagkaya, hindi ka na, sige, hindi ka pa ka na. Buharin yung anak. Magsusumbong kay tatay. O, at least nababalance. Eh, pag yung tatay pa ang nagagalit, siya na ang nagbibigay, yung nanay ang tagabigay sa anak, siya pa kumakatundong sa mga anak, siya nagpapakain, ginagamit yung pera, di paglaki ng bata, galit kay tatay. Mahal na mahal si nanay. Alam mo, may prediction na kung sabi ko kayo. Alam mo, darating yung araw, alam ko na. Mapupunta ka kay RJ. Doon ka kay RJ. Gustong-gusto mo siya. Nandun ka, sinasamahan mo niya, ikaw tagalaban niya. At gusto ka din ni RJ. Bigay niya yung mga gustong-gusto mo. Kaya ako kailangan mag-prepare na ako bago darating yung araw na yan. Kailangan pagdating ng araw na yan, parang balik ako sa dati kong buhay na mag-isa na lang. Lutuan ko yung sarili ko. Lahat-lahat. Kasi kasuwait ko ang sarili ko. Kala ko pumunta kay Baby. Hindi. Wala, nakakatakot din si Baby. O, di ba? Parang ganun lang. So, discipleship. Ito ang mahirap. Kung ano ka, dapat yun ang halos, anong kilos sa bahay, kahawig yung karamihan sa'yo. Discipleship. Na-influensya ang isuda. Kung mamartek ka, mamartek. Pati yung misis magiging mamartek. Kasi influence niya eh. Karamihan yun sa tatay. Kung magulo ka, magulo yung anak. Eh kung mambubuli ka, di mambubuli yung anak. Pagdating ng araw, pati yung nanay na natutong mambubuli. Si pagbulihan na kayo. Hindi na manangan family, bully family. Oh. Naintindihan niyo yan? Yan ang discipleship. Third ay yung leadership. Yan, ito ang nariga. Mahirap itong trabaho ng tatay, yung mag-lead. Dahil paglaki ng mga anak, itong experience, kaya maganda tuwa. Di kung paglaki nga nila, mahirap nung ilid, ha? Tinuruan mo pa nung bata. Di mas lalo pag di mo tinuruan. Kaya habang bata, i-disciples mo na sila, i-lead mo sila ng maayos.
Kasi pagdating ng araw, dala-dala nila yan. Pag hindi mo naligyan, pagdating ng araw, wala na. Lumaki na yung ulo niya. Kaya niyang tumayo. Baka ikaw na magulang, titingala ka pa doon sa anak mo. Hindi niya marunong magpakumbaba sa'yo. Yun ang mahirap. Kaya sa mga tatay ito, leadership. Nanay, back up ang tatay. Kailangan i-lead mo talaga yung mga anak. Ako ang masunod. Pagdating ng araw, hindi ka na masusunod dahil meron na silang pinaglalaban. Pero at least, meron pa rin yung na pumapasok sa isip nila. Ganito si tatay, ganito si tatay. Pag sila naman naka-experience, maalala nila ganito ang ginawa ni tatay mo. So, kailangan talaga yun. Okay, to conclude, dahil wala na yung oras natin. Sabi niya dito, Proverbs 20 verse 7, the just man, ang matuwid na tao, ay lumalakad sa kanyang pagkatao, integridad. Ang kanyang mga anak ay nabasbasan dahil sa kanya. Wow. Ibig sabihin, ang tao, ang ama, ang lalaki na matuwid ay nabubuhay sa kanyang integridad. Ano yung integridad? Yung pagkatao mo. Anong klaseng pagkatao ang meron na nakikita ng mga anak mo? Alam niyo, ito ang isang nakikita ko ngayon. Alam ng mga anak ko na nababanggit naman nila, nasa isip nila na yung tatay ko, ano siya, talagang tumatayo siya sa spiritual na bagay, sa kabanalan na buhay. Napansin ko yan. Biro lang ni Feby, sabi ni Feby nung election. Grabe yan, bigay ng pera. Pumunta sila doon sa limit, hindi sila pumunta sa bahay. Bakit? Kung ang tingin nila sa tatay ko ay banal na banal, ako hindi. Kailangan ko yung pera. Kaya itong babae na ito. Nung punta kami bumoto, yung sinasabi niya sa akin, yung talidan nitong babae na ito. Yung isa naman, pag may ginawa, alam ko na, nahihiyang magpakita sa atin. Ang ina-approach niya, yung wala siyang hiya, ang nanay niya. Dahil kayang-kaya niyang ilipat yung libus-bus ng nanay. Alam niyo ang nanay, pag nagalit ka, sabi, ay, kahit hindi ko nakausap yan, kahit ano. Pero pag nandiyan dumating, sabi, ano? Ako, matutunaw sila. Tingin pa lang sa akin, hindi ko pa tinignan. Hindi natutunan. Bakit? Nararamdaman nila na nagkasala ako. Tignan ko lang si Papa ko. Alam kong pag nalaman niya yung hindi ko ginawa, o kaya malaman niya yung mali ko, ganito nang sasabihin niya sa akin. Diyos na naman. Ganun. That is the integrity. At least maganda na alam nilang ikaw ay makadiyos. Diba?
Yung panganay nag-message sa akin. Alam niya, hindi ako expressive. Happy Father's Day, Papa! Exclamatory na 3, plus 3 heart. Sabi ko naman, puro seryoso ang nakita nila sa akin. Siyempre, sabi ko naman, salamat, RJ, anak. Side na prayer, pray always, at linagyan ko din ng heart. Ayan. At least, nakita siguro, ba? Nag-heart na ngayon si Papa. Pero nandun pa rin yung side ng spiritual na pray always. Spiritual na bagay. That's our integrity. So, kailangan may integridad tayo. Pagkatao tayo makikita nila, naninindigan buhay natin. Mahalaga yan sa anak. Happy Father's Day! Kay tatay, alam ko marami kang pinagdaanan sa buhay at eto, umingiti ka pa rin. Ikaw yung veteranong lumaban sa hamon ng buhay. Nandyan yung katabi mong magandang anak mo. Ayan. At yung mga gwapo na mga gwapo at magandang apo mo at ang kanilang asawa. Ayan. At sa inyong buntisang father, Happy Father's Day. Panalangin ko maging successful kayo sa buhay ama with facing all the challenges na parating sa salubungin ninyo ng mga hamon sa buhay. Sana matagumpay kayo at ako naman na parating na doon sa pag-graduatean ko na siguro, ay sana yung integridad hindi masisira sa anuman pwede pa ako gawain ng job mong makakasama. Sana palagi akong panalangin niyo na ako din ay palagi malakas spiritually and be always a father to you and to my family. Yan po. Salamat.